What's going on? It's Chris Boy Marino. Welcome to another video. So for today's video, ang pag-usapan natin is ang gratuity-based salary at ang fixed salary ng mga bartender at bar server na nagtatrabaho sa cruise ship. And we're starting right now. So kasi ito, ang fixed salary at ang gratuity-based salary is meron kasi itong magandang effect at meron ding negative effects dun sa both sides. So pareho silang may positive at negative sides. So pag-usapan muna natin yung fixed salary. For example, ang mga bar server at bartender, kung dun sa mga fixed salary is ang basic salary nila na kanilang matatanggap is nasa 1,300, yung mga pinipirmahan nila sa kontrata nila, yung mga ganun 1,314 plus yung mga, kasi pag meron kasi mga drinks package yan na mga binebenta on board, and doon sa fixed salary, doon sa mga merong packages is mga drinks packages is wala na silang nakukuha. So magkakaroon sila ng additional salary kung makakabenta sila ng drinks package, at saka yung mga no package na mga sineservisyo nila, is binebentahan nila, is doon sila may nakukuha ang gratuity. Yun yung nagiging additional. So 1,300 or 1,500 plus yung mga commission na nakukuha nila sa mga no packages. Kasi nagtrabaho din ako sa fixed salary, which is sa MSC Cruises. Fixed salary kami doon. And then ganun yung salary range na mga nakukuha namin. So ngayon nakalipat ako sa another company which is gratuity base, which is nandito sa Royal Caribbean. So the difference naman sa gratuity base is nagbe-base yan so sa kung gaano ka karami mag-serve. So it depends yan kung saan ka ma-duty, like dito sa US, kung nandito ang barko mo sa US is mas mataas ang value ng per serving mo. Whether ang guest is with package, meron ka pa rin nakukuha. For example, kung dito sa US, mag-range yan ng per serving mo ng $1 or 0.90 kada serve mo. So yun talagang paghihirapan mo, talagang magiging masipag kang mag-serve kasi bawat serve mo may nakukuha ka. So unlike doon sa fixed salary, mag-serve ka doon ng mga mayroong packages is wala kang natatanggap. So dito sa Royal Caribbean, which is gratuity base, is whether no package or with package, meron ka nakukuha. Mas malaki pa ang nakukuha mo kapag ka ang guest is without drinks package. So kapag nakapagbenta ka pa also na drinks package, mas malaki ang makukuha mo. So and dito sa gratuity base is pasipagan talaga dito sa gratuity base, kasi the more na marami kang sineserve, the more na mas lalaki ang iyong salary. So talagang pagalingan ng mga server dito, pabilisan. Or for example, maka 100 checks ka per day, so i-complete po siya sa 30 days, meron ka ng 3,000 per month. So ganun. Kung for example, everyday nakakapagpalo ka ng 200 drinks per day, so kung $1 ang value ng kada serve, is meron ka kagad $200 na papasok sa iyong salary. So everyday yun, i-compute mo yun sa 30 days, haabot ka ng 5,000 to 6,000 per month. So it depends yan kung saang biyahe naman kayo. Kasi kung nasa Australia, ang value ng cheque minsan mas mababa kasi ang mga guest doon is malakas uminom. So kasi pagka konti lang ang bumibili ng drinks package, and then malakas uminom ang mga pasahero, bababa ang value check. Also karaniwan naman dito sa US is medyo mataas ang value ng cheque kasi maraming bumibili ng drinks package, and then halos lahat naman sila is hindi naman sila ganun kalakas uminom, kaya medyo mataas pa rin ang value ng cheque. So ganun ang mga pinagkaiba ng dalawa.
So unlike kasi dun sa fixed salary, kung tatanggap ka ng 1.5, 1.3, magkakaroon ka lang ng additional na 300, 200, so magre-range ka lang ng mga 2,000 or 2,000 something. Yan. So yun ang pinagkaiba ng fixed salary at ang gratuity base. So kasi ang fixed salary din kasi, so marami dyan na syempre naka-fixed salary kayo, so hindi kayo gaano, ang gagawin mo nyo dyan is hindi kayo gaano magtatrabaho kasi nga naka-fixed salary. Unlike dito sa gratuity base is talagang sisipagan mo kasi nga kung gaano ka kasipag, ganong kalaki ang pera maiuwi mo. So yun ang pagkakaiba ng dalawa. Maganda sa fixed salary is nabubuo doon naman ng teamwork, which is kasi naka-fixed salary kayo, meron kayong teamwork. Yun ang napakaganda na nakuha ko nung nagtatrabaho ako sa fixed salary company. So nabuo doon yung meron kaming teamwork. So unlike naman dito sa gratuity base is syempre minsan ang nagiging negative side niya is kasi paramihan kayo ng drinks na may isa-serve, ang nangyayari is kung nawawalan na kayo ng teamwork. So para na kayo magkakainan yan kasi nga paramihan kayo ng checks na magagawa. So pabilisan gumawa ng drinks, pabilisan mag-serve, pagalingan kumuha ng pasahero. Yun. So yun, nawawala na yung essence ng teamwork kasi nga sa sobrang gusto mo nang gumawa ng maraming pera, gusto mo makapag-serve ng marami, hindi ka na nagre-refill, which is yung mga basic naman na natututunan natin kapag meron tayong teamwork. Yun yung mga negative side niya. Hahayaan mo na lang yung iba na mag-refill para sa'yo. So yun yung negative side naman ng gratuity base. So pero both side naman is merong magandang naidulot naman sa akin. So hope you like this video. If you like this video, don't forget to like and subscribe, and thank you for watching. I'll see you next time. Ciao.